Ang ating Panginoon ay nararapat sa lahat ng papuri dahil sa katwiran na kanyang nagawa. At may sigit ito sa ating sariling katwiran. Ngunit paano na lagi nating pinaglalaban ang ating sariling katwiran? Bakit napaka-importante sa atin ang ating sariling katwiran? Halimbawa, tayo'y natatakot na may sasabihin ang tao sa atin o tayo'y kinikriticize o natatakot tayo na aminin ang or kunin ang responsibilidad. So ang problema ay lagi na tayong nais na maging matuwid. O iniisip natin na tayo ay walang kasalanan. Ngunit kung titingnan natin sa salamin ang ating mga sarili at magkaroon tayo ng refleksyon, hindi ito ang nararapat. So paano natin pinapakita na tayo talagang tunay na matuwid? At sinasabi natin na hindi, mali ang sinabi mo. So, naririnig nyo na ba ang mga pag-uusap na ito? Ang mga tao, kapag sila ay nagsimula ng mag-usap, lagi nilang sinasabi na, ay, mali ang pagkaintindi mo. Hindi ito ang nangyari. So, patuloy natin ipinapaliwanag. Pinapaliwanag natin ang ating sarili. So, ito ay, tayo ay nagiging defensive, nasa depensa. So, ito ay naging kasanayan na natin. Na parang lagi tayong misunderstood ng iba. At sila'y nagkakasala sa atin. So, sa ating pagkikipag-usap, kapag sinabi natin na hindi, sa makatuwid, hindi mo pa narinig ang sinabi ng iba sa atin. Kaya nga pag tayo ay nagkakaroon ng ABC na pag-uusap, napakahirap. Kapag sinasabi ng A, nagsimula siyang magsalita, sinasabi ng B na hindi yan. Kapag binigyan siya ng pagkakataon na magsalita, sinasabi niya hindi yan. So, sinasabi niya kung ano ang nasa sa kanyang isip. Naririnig niya ba ang sinabi ng A, ng unang tao? Kaya mahirap ang pakikipag-usap sa pamagitan ng ABC dahil hindi natin tinatanggap at inaayawan natin ang sinasabi ng iba. Mahirap nating intindihin ang kanilang mga sinasabi. Gusto lang nating una ang ating katwiran. Hindi ito ang aking problema, ikaw ang nagkamali sa akin, tama naman ako. So, ganito ang ating nagiging tugon. So, ito ang nagiging mode ng ating pagtugon. Kaya kapag tayo ay nakikipag-ugnay, nagkaroon ng interaction sa tao, ganito tayo. Kaya nga, ngayon, habang nagbabasa tayo sa Aklat ng Roma, ito ay napakaganda, napakabuti. Tinatalakay dito ang pagiging sariling makatwiran ng mga Hudyo, ngunit hindi ito kayang abutin ang katwiran na nasa kautusan. Kaya nga, hindi sila doon nasa standard, hindi sila doon nasa marka. At hindi tayo naging makatwiran sa lahat ng bagay. Ngunit paano ang Panginoon? Paano ang katwiran sa Panginoon? Ang Panginoon ibinigay sa atin si Kristo upang takpan ang ating sariling katwiran. At katulad lang din tayo ng mga Hudyo. Ngunit paano ang mga Hintil? Paano naman ang kanilang mode? Paano nila na ipapahayag ang kanilang mga sarili? So, hindi sila nagkikare kung sino kung sila ba'y nagiging makatwiran o hindi. So, ginagawa lang nila ang nais nila, ngunit ang mga Hudyo ay nasa ilalim ng kautusan, ngunit hindi din nila kayang gawin. Ang mga Hintil ay wala sa kautusan, ginagawa nila ang nais nilang gawin. Kung ano ang gusto nilang gawin, ginagawa nila.
So hindi rin ito makatwiran. Ngunit paano? Paano sila nakikita ng Panginoon? Paano nakikita ng Panginoon ang attitude na ito, ang pagiging makatwiran sa sarili? Kaya ipinadala ng Panginoon, ng Diyos si Jesus na siyang matuwid. Ang katwiran ni Jesus, ni Kristo, ang siyang pumalit sa ating sariling katwiran. Ito ang pagiging matuwid ni Kristo. Kapag sinalakay natin ang pagiging matuwid ni Kristo, sa kay Jesus mismo, hindi niya itinatag ang kanyang sariling katwiran. Ang kanyang katwiran ay upang gawing matuwid ang ibang tao. Hindi niya dinepensahan ang kanyang sarili. Hindi niya inantala ang sasabihin ng iba o ipinaluwanag ang kanyang sarili. Ang kanyang katwiran ay upang gawin tayong maging matuwid. So ito ay naibang kaisipan. Para sa atin, hindi natin nakikita ang iba na makatwiran. Ngunit sa pag-isip ni Jesus, hindi ito. Ang kanyang ginawa ay upang gawing matuwid ang lahat at upang tayo ay magiging matuwid. At kung handa tayong tanggapin ang kanyang kaligtasan, ang kanyang kaligtasan na tayo ay naging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kanyang katwiran ay naging ating katwiran. So tayo ay nagiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya nga mas naintindihan natin lalo ang aklat ng Roma. At dito sa Kabanata 12, ito ay ang sinasabi dito na si Jesus ay ginawa na tayong matuwid, na para sa ating mga kaisipan, pwede tayong maging matuwid. So wala na tayong dapat na argumento or kailangan depensahan ang ating sarili at sasabihin na tayo ay walang kasalanan. Sa makatuwid, napakarami nating problema, mga kahinaan. Kaya nga kailangan buksan ni Jesus ang ating mga pag-iisip dahil tayo ay ignorante, kaya't sinasabi niya sa atin na ito ang pag-ibig ng Diyos, ito ang mansanas. So hindi niya alintana kung ikaw ay nakagawa ng kasalanan, ngunit sa ilalim ng katwiran ni Kristo na kanyang natupad, dahil ang bawat sa atin ay hindi tayo matuwid. Ngunit kung iniisip mo na ikaw ay matuwid na tao, hindi mo kailangan ang kaligtasan ni Jesus. At dito tinatakwil mo si Jesus. Ngayon, kung sasabihin natin na ikaw at ako ay kailangang hagkan at tanggapin itong kaligtasan na ito, at sasabihin natin na tayo ay hindi matuwid at hindi na tayo magkaroon ng argumento, tayo ay kulang, kailangan natin si Kristo. So paano tayo nagkakaroon ng interaction sa tao? Kapag iniisip mo na ikaw ay mas matuwid kaysa iba, ikaw ay nagkakamali. Kapag inaamin mo ang iyong kasalanan, sinasabi mo sa tao, kapag inamin mo yung kasalanan, di papatawarin kita. Tayo ay nasa ilalim pa rin ng puno ng tree of the knowledge of good and evil. Kapag sinasabi natin na tayo matuwid, hindi tayo nasa ilalim ng katwiran ni Kristo. So, ang pagiging matuwid sa pamagitan ng pananampalataya ay hindi na sa ilalim ng kautusan. Ito ay patungkol sa buhay kay Kristo. Hindi na intentional natin na isinasabuhay ang pagiging matuwid sa pamagitan ng pananampalataya. Ito ay nalaman natin na natanggap na natin si Kristo at tayo ay nabubuhay sa Kanya. Dahil tayo ay nanampalataya sa Kanya, tayo ay nagiging matuwid. Wala tayong ipagmalaki.
hindi tayo Hudyo, tayo Hintel, tayo'y nawala din sa kaluwalhatian ng Panginoon, at tayo'y nasa ilalim dati ng kanyang puot. Ngunit sa halaga na binayaran ni Kristo sa kanyang katwiran, tayo'y kanyang binago. So nagkakaroon tayo ng bagong kapayagan tungkol sa katwiran, hindi tungkol sa ating pagiging matuwid, ngunit kay Kristo dahil siya ay nasa buhay natin. Wala tayong sariling katwiran. So dito sa Kabanata 12, sinasabi sa atin na kapag ang mga kapatiran ay naintindihan natin ang pagiging matuwid sa ganitong pamaraan, so inahandog natin ang ating katawan, ang ating buhay bilang buhay na handog. So hindi natin ipipilit kung sino ang matuwid o hindi. Tayong lahat ay hindi matuwid, ngunit kaya nating ihandog ang ating mga sarili. At sinasabi dito ng kasulatan na ito ang ating tunay na pagsamba. So ito ay natural, ito ay logical. So dito sa Kabanata 12, sinasabi sa atin ang katotohanan kung paano ang maging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ay buhay, ito ay pagsasabuhay ng pagiging matuwid. At tayo ay nagiging isang katawan at hindi natin itakwil o i-reject ang iba. So, hindi natin sasabihin na itong bahagi ng katawan na ito ay hindi maganda, hindi mabuti. Inire-reject mo ito. Pag ginawa natin ito, hindi tayo magiging isa bilang isang katawan. Sa kay Kristo, tayo ay nagiging isang katawan. Tayo ay iisa. At ang katawan ni Kristo, tayo ba'y magkakasala pa? Oo. Kaya nga, kailangang ihandog natin ang ating sarili continuously. So, hindi lamang isang beses. Ngunit sa maraming pagkakataon, dapat patuloy nating ihandog ang ating sariling ating buhay. Dahil nakikita natin na hindi tayo talaga matuwid. Ngayon, tayo ay pupunta rito sa Kabanata 13. So, ang critical na scripture, ang pinaka buod na tayo isuot natin ang pagiging matuwid ni Kristo. Kailangan nating isuot ang pagiging matuwid ni Jesus. So hindi ito sarili nating katwiran, hindi lang natin tinitingnan ang ating sarili kung tayo ba ay tama o mali at nakikita natin ang kamalian ng iba. So kailangan nating isuot ang pagiging matuwid ng ating Panginoong Jesus. So may 3 talata dito, taludtod 1 hanggang 7. So isuot natin ang katwiran, ang pagiging matuwid ni Kristo at magpasakop sa ating mga pinuno. So paano si Kristo? Siya ay nagpasakop sa pamalaan. So si Jesus ay namatay sa kamay ni Pilato sa kasalukuyang namamahala sa panahon na yon. So paano yung mga akusasyon kay Jesus? At nakasulat doon sa cross na siya ang hari ng Hudyo. Sa makatuwid, ito ay hindi totoong akusasyon. Ngunit si Jesus ay patuloy nagpasailalim sa kapangyarihan ng Roma. So dahil dito isinakripisyo niya ang kanyang sarili. So dito inuudyok tayo ng kasulatan na tayo ay magpasakop sa namumuno sa atin o sa pamahalaan. So pag nagpasakop tayo, hindi ibig sabihin na ang namumuno ang pamahalaan ay tama. Maaring sila ay nagkakamali. So paano itong pagkasulat? Kanino ni Pablo isinusulat ito? Si Pablo isinusulat niya ang sulat na ito sa mga mananampalataya sa simbahan ng Roma, maging sa mga Hudyo at sa mga Hintil. Bago sinulat ni Pablo ang sulat na ito, nung siya ay inuusig, siya ay hinahatulan sa Caesarea Philippi,
alam niya na ang officer, ang pinuno, ay dinidelay niya ang panahon. So sinasabi niya doon na kailangan niyang makita si Caesar at siya naglakbay upang pumunta sa Roma. So kailangan niyang makita si Caesar. Sino si Caesar? Siya ang nagsunog sa lungsod ng Roma. At doon ay binaling niya ang responsibilidad, ang pagsisi sa mga Kristiyano. Doon inusig niya ang mga Kristiyano at pinalayas niya ang mga Hudyo, ang mga mananampalataya sa lungsod ng Roma. Kaya sinabi ni Pablo, kailangan kong makita si Caesar, kailangan kong makita ang hari. So sa kasaysayan ng Roma, siya ang pinakamasamang hari sa kasaysayan ng Roma. Ngunit paano siya naging hari? Hindi naman siya ang tunay na anak ng dating hari ng Roma. Ang dating hari ng Roma ay tinawag na Halod de Claudius. Sa history po yan, mga kapatid, ng kasaysayan ng Roma. So ang ina ni Nero, dahil sa nais na niya pakasalan ang haring ito, so dito tinakwil niya ang asawa ng hari, at ang haring ito ay ang tiyuhin, ito ay patungkol sa nangyari sa kung bakit naging hari si Haring Nero. At ang kanyang ina, pinalayas niya ang lahat ng mga kaaway, o ayaw niya tinutulan niya ang kasal na ito. Kaya pinalayas niya ang lahat ng mga kaaway na ayaw sang-ayunan ang kanyang kasal. So si Claudius ay may tunay na anak at siya ang dapat napapalit sa kanya sa trono. Siya ang ina ni Nero. So kanyang pinalayas ang totoong anak ni Claudius. So nagkakaroon ng malaking kaguluhan sa imperyo ng Roma, sa palasyo ng Roma. Kaya nga si Pablo sumulat siya sa simbahan ng Roma na kailangan dapat magpasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Nung si Pablo ay nasa paglilitis sa korte at patuloy niyang pinagpipilitan na kailangan niya makita ang hari. So kanyang nirespeto ang pamahalaan, ang mga namumuno sa Roma na siyang ibinigay ng Diyos. Kahit na si Haring Nero ay napakasamang hari. Nung si Nero ay naupo bilang hari, so kinuha niya ang asawa ng iba. At pinatay niya ang mga asawa nila, at pinatay niya rin ang kanyang sariling ina. So napakalaking tragedya ito. Trahedya ito. Anong klaseng pamilya? So dumanak ang dugo upang makuha lamang ang trono. Si Haring Nero ay napaka malibog na hari. Siya ay mamamatay. Hindi lamang niya inagaw yung mga asawa ng iba. Ngunit sa palasyo na ito, so nagkakaroon din ng kasal, homosexual na pagpapakasal. So kanyang itong binuksan. So ito ay nakapakarumal-dumal. So ganito siyang klase na hari. So palagi niyang ginagawa ang mga ito.
Kaya nga sinabi ni Pablo, kung ang tao ay gumagawa ng homosexual, kaya kagaya dito sa kabanata 1-2, dahil si Haring Nero, ginawa niya ang karumal-dumal na mga gawaing ito sa harap ng buong bansa. Para sa kay Haring Nero, so hindi niya alintana ang pagiging homosexual. So sa sosyudad, ang mga tao ay tinanggap nila ito. Ngunit sa mga tao tinatago nila ito. Ngunit kay Haring Nero, kanyang pinanggagalakan niya ang lahat ng ito, at siya ay ginawa niya ang mga malilibog niyang layunin na baka makasalanan ang kanyang puso, kaya ginawa niya ito. Kaya nga sumulat si Pablo ng sulat na ito. So kahit na ganito ang hari, bilang Kristiyano, kung tayo ay na kay Kristo, hindi tayo maging katulad nitong hari na ito. Ngunit sinabi ni Pablo, kanya bang tinalikuran ang pamalaan? Sinabi niya dito na ang bawat tao, sa taludtod 1, ang bawat tao ay dapat magpasakop sa mga pinuno ng pamalaan. Sinasabi ni Pablo na hindi ito madali, kunit kailangan kahit na sino ang mga namumuno, sino ang mahala, sapagkat ang walang pamalaang hindi nagmumula sa Diyos. Kaya dito si Pablo, pinalakas niya at in-encourage ang simbahan ng Roma sa ganitong pamaraan, kahit na si Kristo ay nagpasailalim sa pamamahala ni Pilato. So dito sinasabi niya na ang bawat isa sa atin ay dapat makita na ang pamalaan ay nagmumula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng pamalaang umiiral. At kung tayo ay lumalaban sa pamalaan, lumalaban tayo sa itinakda ng Diyos. Sa ibang tao, napakahirap. So, nais nating depensahan ang ating sarili, nais nating gumanti. So, ang ganitong klaseng hari, si Haring Nero, paano sa kanyang klase ng pamamahala, paano ako magpapasailalim sa kanya, magpasakop sa kanya. Ngunit dito si Pablo, patuloy niya in-encourage ang mga tao dahil si Kristo ay ganito siya nagpapailalim. Alam niyo ba kung paano si Pablo namatay? Siya ay namatay sa pamahalaan ni Haring Nero. Kahit si Pablo ay nagpasailalim sa ganitong kapamaraanan, hindi niya pinili ang kanyang sariling katwiran. Dahil sa tayo ay lumaban sa sa pamahalaan, tayo ay hahatulan. Una, kailangan natin magpasailalim ng Panginoon dahil ang mga pamahalaan ay nasa Panginoon. So kapag tayo ay gumawa ng mabuti, tayo ay pangarangalan nila. So, maaaring sabihin natin na hindi ito matuwid na pamahalaan o hindi matuwid na pamamahala. Ngunit sa minimalist, so dito nagkakaroon ng confusion. So kahit na ang kasalukuyang pamahalaan ay hindi maganda, hindi mabuti, so paano natin nakikita ito? So maaaring ito ay hinayaan ng Panginoon, ito ay mula sa Panginoon, ito ay tinatag ng Diyos. Taludtod 4, sinasabi dito, sila ay mga lingkod ng Diyos at gagamitin sila ng Panginoon upang pamahalaan ang society. So, sa ganitong klaseng tao, magagamit ba siya ng Diyos?
katulad ng hari ng Roma. So ito'y napakadelikado. Sinasabi ni Pablo na hindi tayo gawin ang pagiganti at wag tayong pagtagumpayan ng masama. Dahil sa lahat ng mga na naging hari ng Roma, sila'y namatay sa isang trahedya. 60% sa mga hari ay namatay sa isang trahedya. Kung siya ay hindi bagay doon bilang karapat-dapat na maging lingkod or mamahala, sila'y papalitan ng Diyos. So 5 sa naging hari ng Roma, ang kanilang sila'y pinugutan ng ulo. Ang iba sa kanila'y binato hanggang mamatay. At marami sa kanila, nung sila'y lumaban, sila'y namatay sa labanan. So wala isa sa kanila na namatay sa natural na kapamaraan. So ito ang naging kalalabasan ng mga naging hari ng Roma. So kung may hari, mas buti na walang hari. So dito ang pamamahala ng Roma ay malawak. So sa Roma meron silang sariling kautusan kagaya ng sariling batas kagaya ng sa ibang bansa. So dito nakikita na naintindihan nyo ba ang sinasabi ko na sila meron silang mga sariling katwiran. Right, katwiran, righteousness, their own righteousness. So sa ilalim ng pamamahala ng Roma, ang Kristyanismo ay pwedeng lumaganap mula sa Jerusalem papuntang Samaria, mula sa Turkey papuntang Roma, hanggang sa Hilagang Africa. So ang Kristyanismo ay ipinalaganap mula sa ugat na ito, mula sa lugar na ito. So wag nating isipin kung gaano kasama ang hari lamang. So ang Roma ay hindi lamang isang hari. So andun din ang kanilang legislative council, meron din silang sistema. At sinabi ni Pablo na dapat tayong magpasakop sa sistemang iyon. At ang kanilang pamahalaan ay hindi lamang isang tao, hindi lamang isang sistema. At ang sistemang ito ay ginamit ng Panginoon. At sinabi ni Pablo na mainam para sa inyo or nakakabuti para sa inyo. Ito ay nasa Taludtod 4. So sila'y mga lingkod ng Diyos, inulit dito, na nagpaparusa ng mga gumawa ng masama. Dito si Pablo, sinabi niya na kailangan kong idepensa ang aking sarili, kailangan kong makita si Caesar. Dito sa Taludtod 5, kaya nga dapat kayong magpasakop sa kanila, hindi lamang upang hindi kayo maparusahan, kundi alang-alang na rin sa inyong budhi. So ang itong budhi na ito ay dahil sa meron tayong Diyos, at ang budhi na ito ay nagiging matuwid sa pamagitan ng pananampalataya. So paano natin tatuin ang ating sa ating pamahalaan? Tayo dapat magbayad ng buwis. Si Jesus ba ay nagbayad ng buwis? At tinanong siya ng tao, kailangan bang magbayad ng buwis kay Caesar? At hiningi ni Jesus na dali ni Pedro ang isang coin. At ito'y mula sa bibig ng isang isda. At ito isang himala. At sinabi ni Jesus na kailangan nating magbayad ng buwis at ibigay kay Caesar ang para kay Caesar at ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. So ang mga
mga namumunong ito ay mula sa Panginoon. So, sinabi ni Jesus na ibigay sa bawat isa ang para sa kanila. Kung kailangan magbayad ng buwis, ay magbayad ng buwis. Kaya nga ang mga Kristiyano ay kailangan din magbayad ng buwis. Kamakailan lang, narinig ko mula sa isang website na may mga taong pinarusahan at sila'y ni-require na magbayad ng mga buwis. Dahil sa hindi sila nagbayad, may malaki silang mga kita, hindi sila nagbayad ng kanilang buwis. So hindi ko lubos maisip na ang mga taong nangangalakal online business, nagkakaroon sila ng mga malaking tubo at hindi nila naisip na magbayad ng kanilang buwis. So, dapat sana nabasa niya ang aklat ng Roma. So, kung meron kang dapat bayaran na buwis, magbayad ka ng buwis. So, kung magbayad ng buwis, kailangan mong bayaran kung ito ay pagbibigay ng honor. So, ito ay kung paano tayo mamuhay sa kay Kristo at magpasakop sa ating pamahalaan. So, hindi ito inborn. Ngunit kay Kristo tayo nagiging matuwid sa pamagitan lamang ng pananampalataya at tayo nagiging matuwid. Kaya sinasabuhay natin ang buhay na nagpapasakop kay Kristo. Maaring ito ay pagbibigay ng buwis or pagpapasakop sa batas. So para kay Pablo at kay Kristo, sila ay nagpasakop sa umiiral na pamahalaan. So dito sa taludtod siyam hanggang 10 ay mapangyari ang batas sa pamamagitan ng pag-ibig. So lagi natin iniisip ang ating sarili. Ngunit ang katwiran na nasa kay Kristo ay upang maganap ang katwiran ng Diyos. Hindi lamang ito para sa sa gitna iniisip natin si Kristo at iniisip din natin ang mga tao na minahal ni Kristo at hayaan natin ang iba na tanggapin ang katwiran ni Kristo. Ito ay tinatawag nating pag-ibig na puno mula kay. So dito may mga argumento patungkol sa batas. Iniisip natin na ito ay ang kabayaran ito ay kapareho lamang ng kautusan. Iniisip natin na ang biyaya ay patungkol sa batas. Kung isipin natin itong muli, kung wala ang kautusan, hindi natin malalaman kung ano ang biyaya, kung ano ang habag. Kung may habag, alam ko na ako ay nawawala o nagkukulang sa kalwalhatian ng Diyos. At dahil dito ang katwiran ng Diyos ay naging katwiran ko din at ito ay tinatawag na habag. Kung walang kautusan, walang habag. Ngunit hindi ginawa ang habag na mula sa batas. Para sa mga Hudyo, ang Diyos ang nagbigay sa kanila ng 10 utos mula sa bundok ng Sinai. At itinatag ng Diyos ang kautosang ito mula sa Diyos. Ito ay patungkol sa relasyon ng Diyos at sa mga Israelita. At higit pa ito sa pag-ibig ng Diyos sa kanila. Kung paano sila nilabas ng Diyos at nakatawid sila sa dagat na pula, ito ay biyaya ng Panginoon. Ito ay biyaya ng Panginoon sa mga Israelita. At sa Mount Sinai, tinatag ng Diyos at ibinigay ng Diyos ang 10 utos. Ang orihinal na nasa puso ng Panginoon na hindi sila i-control at mapasa ilalim sa kautusan,
Ngunit sa kautusan, dito'y pinapaliwanag kung ano ang habag. At upang makalakad sa landas ng habag. Kaya ang kautusan ay isang daan na kaya nating lakaran. Ito ay ang pag-ibig ng Diyos sa mga Israelita. Dapat ito ang lakaran mo. Ngunit ang 10 utos, ang 10 utos na ito ay maaari tayong lumakad sa walang hanggang buhay. Ngunit ang mga Israelita, ang mga Hudyo ay natakot sila at sinasabi nila na naging alipin sila ng mahabang panahon at ngayon bibigyan mo kami ng kautusan. Sila ay isang nagmamanipula. Sa mga panahon na yun ng mga Israelita, hindi nila ang patungkol sa batas. Ang alam lang nila ay ang pagtangis. Kaya sila ay pinahirapan bilang isang alipin. At sa kanilang pagtangis, sila ay kailangan magtrabaho. At sa kanilang pagtangis, hindi nila na unawaan na sila ay tao. Ang alam lang nila sila ay alipin. Ngunit ang binigay ng Diyos ang 10 utos, ito ay majestic, ito ay dakila. Kaya ikaw ay may batas. Ikaw ay may kautusan mula sa Diyos. Ikaw ay ginagalang. Ikaw ay may sariling pagpili. Ikaw ay may pagpili na kailangan mo isa pamuhay ang pag-ibig ng Diyos. Ang 10 utos ay ang pag-ibig ng Diyos upang maging matuwid tayo. Dito hindi pinag-uusapan ang patungkol sa kautusan, ngunit pinag-uusapan dito ang pag-ibig ni Kristo. Ang patungkol sa pag-ibig ni Kristo. Sa taludtod 8, kung tayo nabubuhay, sa Panginoon tayo nabubuhay. Yeah, sa taludtod 8, it's not. Dapat tayong magpatuloy na mahalin ang bawat isa, ngunit kahit anong gawin natin ay hindi sapat. Ngunit pag minahal natin ang iba, hindi ito sapat, ngunit maaaring tayo ay may nagmamahal ng may kondisyon o kinakalkula natin o nire-reject natin ang iba at inaakusahan natin ang iba. Anong panahon na ako at ang asawa ko ay ikinasal, palagi yung sinasabi niya, hindi ito tama, ito ang tama, ako ay napaka-legalistic. Pag nasa stage ako, sinasabi ko sa seremonya ng aming kasal, mahal kita. Ngunit, hindi ko nakikita ang sarili ko na may utang sa iba o pagkukulang sa iba. Sa mga nagmamahal sa kanyang kapwa ay binibigyan ng katuparan ang kautusan. Hinayaan niyang makita ng mga tao ng pagligtas sa buhay ay higit pa kaysa sa pag-iingat sa batas o sa kautusan. Ngunit saan man o kailanman kailangan nating ipakita ang pag-ibig ng Diyos sa iba. At ito ay sinasabi dito na lahat ng kautusan na ito, sabi dito na mahalin mo ang iyong kapitbahay tulad ng iyong sarili, kung paano tayo minahal ni Kristo. Hindi lamang natin tinanggap ang pag-ibig, ngunit dapat nating mahalin ang iba tulad ng pag-ibig ni Kristo. Palagi nating nararamdaman na ang pag-ibig natin ay hindi sapat. Tayo ay inibig at kailangan din nating ibahagi ang pag-ibig sa iba. At ang uri ng pag-ibig na ito ay ang pagkakaroon ng katuparan sa kautusan. Isipin natin kung paano ang buhay ni Kristo. Maraming nagkasala, tinuturuan niya ang mga tao,
maraming may sakit, sinasapian ng demonyo at pinalayas na ito ay ginawa niya ito dahil sa pag-ibig. Ito ay ang pag-ibig ni Kristo. Hindi ito ginawa ng Diyos. Hindi lahat ng ginawa ng Diyos ay para patunayan na siya ay matuwid. Ngunit nais niya ipakita na siya ay nagmamahal sa mga tao. Sa taludtod 13 hanggang 14, mamuhay tayo sa liwanag at huwag gugulin ang panahon sa magulong pagsasaya at paglalasing, kalasuan at kahalayan, sa alitan at inggitan. Ang Panginoong Hesukristo ang paghariin ninyo sa inyong buhay at huwag ninyong sundin ang mga hilig ng laman. Sa panahon na ito ay si Kristo ay babalik na muli. Ito ay isang balabal ng pag-ibig. Tayo ay dapat na maging alerto. Tayo ay dapat na palaging gising. Dahil ang araw na ito ay darating. Sa kadiliman, dapat tayo ay natutulog. Ngunit sa dumating ang panahon, tayo ay dapat na magising. Dapat tayong lumayo sa lahat ng kadilimang ito sa ating mga gawa. Kailangan tayong lumayo mula sa lahat ng kadilimang ito at sa mga masasama nating gawa. Sabi dito na sa verse na namamaalam na ang gabi at malapit ng lumiwanag, layuan na natin ang lahat ng masasamang gawain at italaga natin ang sarili sa paggawa ng mabuti. Kaya sa panahon na ilalagay natin ang liwanag, ganito natin damitan ng ating sarili, damitan natin ng pananggalang ng liwanag. Tayo ay umakto ng maayos, kumilos ng maayos. Kaya may 4 na bagay dito na binanggit. Dapat ito ay hindi dapat tayo maglasing sa kalaswaan at kahalayan, sa inggitan, sa magulong pagsasaya. Ang mga bagay na ito ay nasa ilalim ng kadiliman. Walang gagawa nito sa isang kaliwanagan. Sa mga paglalasing, ang mga ibang tao ay isang abnormal kung meron silang ganitong pag-uugali. Ngunit maraming tao ay ginagawa nila ito sa kadiliman. Ang paglalasing, hindi natin alam kung anong panahon. At ang alitan at inggitan, hindi natin masasabi ito, ngunit ginagawa natin ito. Naalala ko minsan, si Ahong, pero ito ay nakakatawa. Sinabi niya, dapat ang anak ko hindi niya makita na dapat may favoritism ako, pero lahat alam na nila. At sinasabi dito sa Biblia, huwag mong isipin na hindi alam ng iba. Huwag mong isipin na ginawa mo ito sa kadiliman. Dahil tayo ay nasa panahon na tayo ay nasa araw na o sa liwanag. At isuot natin ang katwiran ng Panginoon upang tayo ay makalaya na dala ang katwiran ni Kristo. Si Dr. Ho, dapat hindi siya magyabang sa kanyang sarili. Kaya ngayon, sinuot ko si Kristo, ang katwiran ni Kristo. Ito ay upang ipakita ang katwiran ni Kristo, hindi ipakita ang aking katwiran. Mahalin ng iba kung paano ako inibig ni Kristo. Ito ay magkakaroon ng katuparan ng pag-ibig. At hindi ko kailangang ipakita na ako ay dakila o magaling. Ngunit dahil sa katwiran ni Kristo, ginagalang ko ang mga nakakataas sa akin. At kahit sa mahirap na panahon sa
Roman, dapat nating irespeto ang lingkod ng Diyos. Ngunit purihin natin ang Diyos at dahil hindi kasing lala ng Roma ang Hong Kong. Dapat tayong magpasakop at magkaroon ng puso na punong-puno ng pagpapasakop. At inisip nila ang simbahan ay isang weirdo. Maaring sa lugar na ito, palagi natin pinag-iisipan ang mga nakakataas sa atin. Ngunit sa lugar na ito, dito natin natutunan kung paano magpasakop at hindi natin pinilit ang ating sarili. Ngunit isinuot natin ang katwiran ni Kristo upang tayo ay magpasakop. Kung paano nagpasakop si Kristo sa namamahala, kung paano siya nagbayad ng buwis at siya ay namatay sa ilalim ng pamamahala ng Roma. Tayo ay na-encourage ni Paul na lumakad sa liwanag. Purihin po natin ang ating Diyos.